Nagkakagulo sa isang bayan dahil kay Inuyasha na pumasok sa bubong ng shrine. At sa loob ay kinuha niya ang banal na hiyas kaya pinagpapana siya pero nakatakas ang natuwang Inuyasha dahil magiging ganap na daw siyang demon. Subalit tinamaan siya ni Kikyo sa puso at nakatulog ang bida. Ngunit nagdudugo si Kikyo na malapit ng mamatay kaya ipinagbilin kay Kaide na sunugin ang banal na hiyas kasama ng kanyang katawan at huwag itong hahayaang makuha ng masasamang nilalang. Kaya nang mamatay ay ginawa nila ang bilin ni Kikyo. Paglipas ng mahabang panahon ay binigay ng lolo ni Kagome ang banal na hiyas at iba pang mga artifact sa ika-15 birthday niya pero wala siyang pake kahit na ang kanilang ninuno ang nagsilbing tagapagbantay sa shrine. Kinabukasan ay normal na araw lang kay Kagome sa school at pagka-uwi ay sinabihan niya ang kapatid na bawal maglaro doon pero hinahanap daw nito si Buyo na alaga nilang pusa na pumasok sa hidden well. Dahil natatakot ang bata ay si Kagome ang bumaba nang matakot sila dahil sa isang boses saka nagpakita na si Buyo. Ngunit biglang nabuksan ang balon at kinuha nito ang walang laban na si Kagome. Isang demon pala ang kumuha sa kanya na natuwa dahil nagbalik na ang lakas nito dahil sa banal na hiyas na hawak ni Kagome. Ngunit nagawa niya itong maitulak dahil na rin sa kapangyarihan ng banal na hiyas kaya nakabalik na siya sa balon at naisip na di ito panaginip dahil nandoon pa rin ang naputol na kamay ng demonyo. Minabuti niyang umakyat doon ngunit tila napunta siya sa ibang panahon. Nakita niya ang banal na puno subalit nagtaka kung ba't bihag doon ang isang lalaking may tenga ng halimaw na di niya natiis na hawakan. Bigla siyang pinagpapana ng mga bantay at ginawa siyang bihag dahil nagtataka ang mga tao sa kanyang pananamit. Saka dumating ang high priestess na si Kaide na nagsagawa ng purification para masiguro na hindi siya isang demon. At napansin din ni Kaide na kamukhang kamukha nito ang ate niyang si Kikyo. Pagsapit ng gabi ay binigyan siya nito ng pagkain at nagpaumanhin dahil natakot silang isa siyang kalaban. Nais na sanang umuwi ni Kagome sa Tokyo pero ngayon lang daw ito narinig ni Kaide. Naalala din ni Kaide na 50 years ago na mula nang mamatay ang ate niyang si Kikyo. Bigla namang winasak ng malaking demonyo ang mga kabahayan at tinalo ang mga bantay saka hinagis ang isang kabayo. Ito pala yung demonyo na nais makuha ang banal na hiyas kay Kagome pero di nito alam ang tinutukoy ng halimaw. Wala silang magawa sa malaking demon kaya naisip ni Kaide na dalhin ito sa hidden well na pinanggalingan ni Kagome. Tumakbo si Kagome dahil alam niyang siya ang pakay nito kaya hinabol siya at humingi ng tulong na narinig ni Inuyasha ngunit nasabik ang bida na gumanti sa babaeng pamana sa kanya. Tumalsik ang dalaga patungo kay Inuyasha na inaasahang mapapatay ni Kagome ang demon dahil akala niyang ito ay si Kikyo. Nang dumating ang demon ay dumating na rin ang mga palaso na may lubid kaya nahila nila ito. Hanggang ngayon ay walang ideya si Kagome kung ba't tinatawag siyang Kikyo ni Inuyasha. Kaya lumapit siya at naamoy ng bida at sinabing mas maganda at matalino daw si Kikyo. Nakabalik ang demon ngunit kumapit siya kay Inuyasha. Samantala di rin maintindihan ni Kaide kung paano nagising si Inuyasha na pinatulog ni Kikyo magpakailanman. Kakagatin na siya ng demon pero nagawa ni Kagome na maputol ang mga kamay nito at nagliwanag ang banal na hiyas na pinuntirya ng halimaw kaya tumalsik ito. Saka pinuluputan siya ng centipede at tinukso pa nito ang half-demon pero di natakot si Inuyasha. Subalit kinain na nito ang banal na hiyas kaya nabuo ang mga kamay at naging pangit na demon. Kaya nakiusap ang bida na tanggalin nito ang palaso na may sumpa subalit tutol si Kaide. Pero wala nang ibang paraan kaya tinanggal ito ni Kagome at nagbalik ang lakas ni Inuyasha na pinasabog ang katawan ng centipede. Saka sumugod at kaagad niyang pinunit ang katawan ng pangit na demon. Gumagalaw pa rin ang kinaroroonan ng banal na hiyas kaya tinanggal ni Kaide at naging buto ang mga ito saka ibinalik sa kanya ang hiyas. Pero nais rin ni Inuyasha na makuha ang banal na hiyas. Pinaligiran nila si Inuyasha subalit sumugod ito sa kanila at muntik nang mahiwa si Kagome. Wala ring kwenta ang mga palaso kaya pinutol nito ang puno upang matamaan ang mga tao. At nagpatuloy ito sa paghabol at pag-atake kaya nabitiwan ni Kagome ang banal na hiyas dahil sa lakas nito. Kaya kukunin na ito ng bida pero nilagyan ito ni Kaide ng kwintas at sinabing magsalita si Kagome para pigilan ito. Gamulong pa ang hiyas kaya sinundan ng half-demon pero sinabi ng dalaga na dapa kaya dumapa nga si Inuyasha at hindi rin ito matanggal ang kwintas. Hanggang sa nabutas nito ang tulay at nahulog sa ilog. Nagsimula ang mga tao na magsaayos ng munting nayon. Nandoon na rin si Inuyasha pero di nito makuha ang banal na hiyas dahil sa sumpa ni Kaide. Kaya sa inis ay winasak ni Inuyasha ang sahig. Saka nagpakilala si Kaide na siya ang bata noon na kapatid ni Kikyo. Dagdag pa ng matanda na si Kagome ang reincarnation ng ate niyang si Kikyo kaya dapat niyang protektahan ang banal na hiyas. Dahil dito ay iginalang na siya ng mga tao sa nayon. Binigyan ni Kagome ng pagkain ng bida at niyaya niya itong magpiknik. Pero dahil galit sa kanya si Inuyasha ay umakyat ito at nagbanta. Kaya sinabi ni Kagome na dumapa ito na nangyari nga sa lalaki.
2 araw na ang lumipas kaya nais nang umuwi ni Kagome. Samantala nagmamasid sa banal na hiyas ang mga uwak kaya pinaalis ni Inuyasha. Kinabukasan ay nagtungo siya sa Hidden Well para subukang umuwi pero nasundan siya ng mga bandido na nais siyang gawing pulutan. Dinala siya ng mga ito sa kanilang boss at nagtaka pa sila sa kasuotan nito. Samantala ang boss na parang baliw ay nais daw ang banal na hiyas kaya hinawakan nila si Kagome. Pero ang tauhan ang pinatay nito kaya tumakbo sila sa nagwawalang boss. Hinahanap siya ni Inuyasha dahil ayaw din itong makuha ng iba ang banal na hiyas. Samantala winasak na nga ng boss ang kanilang base kaya nakipagtulungan na lang si Kagome pero ayaw tumigil ng boss kaya inihagis niya ang banal na hiyas at pinag-utos na wasakin nila ang pader para makatakas. Subalit muntik na siya kundi lang dumating ang bida at binugbog ito. Pero ang banal na hiyas ang inaalala nito at hindi ang dalaga. Kinokontrol na lang pala ng demon ang bangkay kaya nang inatake ito ni Inuyasha ay tumakas ito at naging kalansay ang lalaki. Subalit nakuha nito ang banal na hiyas na hinagis ni Kagome kaya nagmadali sila at sumakay ang dalaga dala ang palaso pero wala siyang alam sa paggamit nito kaya di ito tumama. Lumaki na ang halimaw na ibon ngunit di pa rin umabot ang palaso kaya hinulag siya at kumilos mag-isa si Inuyasha. Nang dagit naman ng isang bata ang demon ngunit tumalon si Inuyasha at tagumpay itong natalo kaya nahulog ito sa ilog. Nagamit ni Kagome ang kanyang natutunan sa swimming class at naisip ng mga tao na isa siyang diyosa ng ilog. Samantala ang banal na hiyas pa rin ang inaalala ni Inuyasha kaya nainis si Kagome sa kanya. Muling nabuo ang halimaw dahil sa banal na hiyas at tumakas ito ngunit naiwan doon ang paa. Naisip ni Kagome na ilagay ito sa palaso kaya tinamaan ng demon at nagliwanag ng matindi ang banal na hiyas sa buong paligid. At nang maghanap sila sa gubat ay nakita ang ulo ng halimaw na naglalaman ng piraso nito. Kaya napagtanto na nabasag ang hiyas at nagkalat ang mga piraso nito. Nanginginig man si Kagome ay pinilit niya pa ring maligo dahil napakadumi na daw niya. At habang lumalangoy ay iniisip kung paano makakauwi. Ngunit pag-ahon niya ay nakatingin ng bida kaya pinadapan niya ito. At nang tignan niya muli si Kagome ay kamukha talaga ito ni Kikyo. Isang babae sa gitna ng mga kalansay ang nakaramdam ng pagbabalik ng banal na hiyas. Dahil di magkasundo ay uuwi na lang daw si Kagome kaya hinihingi ni Inuyasha ang banal na hiyas ngunit pinadapa siya nito. Tinignan ni Kaide ang isang batang nawala ng malay nang bigla itong lumutang dahil kinokontrol ng mga string saka kumuha ng kutsilyo at umatake. Susubukan sanang umuwi ni Kagome pero puno ito ng mga buto ng centipede demon kaya natatakot siya. Saka nasugatan siya ng string at namangha naman ng babae na nakikita ni Kagome ang kanyang mga buhok. Samantala nakita ni Inuyasha na lumulutang ang mga tao at sinugod siya ng mga ito. Nagpakilala ang babae na si Yura the Demon Hair na muling ginamit ang mga buhok para makuha ang banal na hiyas. Tinanong din ito kung nasaan ang iba pang bahagi pero di alam ni Kagome kaya inatake siya nito na dahilan para mahulog siya sa balon. Umatake ang mga kababaihan kay Inuyasha na kinokontrol ni Yura kaya nakipaglaban ito subalit nahuli siya ng mga buhok ni Yura pero pinilit niyang umiwas. Ngunit itinali nito sa isang puno at sinaktan gamit ang mga string na buhok kaya pinilit makatakas ng half demon at naputol ang mga string. Mga kalalakihan naman ang ginamit ni Yura at bumigay na si Kaide. Iniligtas niya naman ang matanda ngunit di niya nakikita ang mga buhok. Samantala nagandahan si Yura sa silver hair ni Inuyasha. Giit ni Kaide na tulad niya ay nakikita din ni Kagome ang buhok kaya kailangan nila ito para matalo ang kalaban. Samantala si Kagome ay nagising sa balon at nakita siya ng kanyang lolo at kapatid kaya nakabalik na siya sa Tokyo pagkatapos ng 3 araw. Nagukay si Inuyasha at dito itinago ang matanda pero nangako siyang babalikan ito sa kahinanap niya ang kalaban. Naniniwala ang lolo ni Kagome sa kwento nito, kaya nilagyan niya ng harang at mga seal ang mapanganib na balon. Hinahanap siya ni Inuyasha at nang malaman na pumasok siya sa balon ay sumunod ang half-demon. Maganda na ang kalagayan ni Kagome pero nag-aalala pa rin siya sa mga nangyari ngunit naisip na makakaya na ito ni Inuyasha. Pinagmamalaki ng lolo na walang makakawasak ng mga seal na nilagay niya. Subalit dumating ang bida pero di naniwala ang lolo na nawasak ang mga seal ngunit pinakita ito ng half-demon. Kinukuha nito si Kagome at nagtaka ang nanay nito kung totoo ang mga tenga ni Inuyasha. Nang makita ng dalaga ang hibla ng buhok ay kinabahan siya at tama nga ang hinala dahil nasundan sila ng buhok ni Yura na umatake sa kanila kaya pinagpuputol ni Inuyasha. Nang makita ni Kagome ang string ay nasugat siya kaya nakita at naputol ito ng kasama. Dahil dito ay nagpasyang bumalik si Kagome dahil mapapahamak din ang pamilya kung di mapipigilan si Yura. Kaya pinahiram ni Inuyasha ang matibay na damit na gawa sa balahibo ng fire rat saka sila pumasok sa balon. Nang makarating ay sinundan nila ang mga string upang mahanap si Yura. Ngunit mga mandirigmang walang ulo ang nakita nila. Kinuha ni Kagome ang mga
mga pana at palaso saka naputol ang kinaroroonan nilang puno at umatake ang maraming buhok na sinasabi ni Kagome ang lokasyon para makailag sila subalit nahuli nito ang bida, saka nagpakita sa kanila si Yura. Nagalit si Inuyasha kaya nakatakas at sinubukan niyang atakihin ang dalaga subalit muli lang siyang nahuli nito, saka ginamit nito ang buhok upang makabuelo at hiniwa ang half-demon. Nang umatake si Kagome ay muntik ng tamaan ang kakampi. Subalit dahil dito ay nakita ang mga ulo ng mga biktima. Nainis si Yura kaya sinunog si Kagome at tatapusin na ito kaya umatake ng Blade of Blood si Inuyasha at naputol ang kamay ng assassin. Ngunit ginamit ni Yura ang mga bungo at pinagalaw pa ang naputol na kamay. At pag-atake ni Inuyasha ay sinalag ito ng mga buhok ngunit natusok siya ng assassin at muling nabuo ang kamay nito. Balak na rin siya nitong pugutan pero naunahan siya ng half-demon. Subalit di pa rin ito namatay kahit nabutas ang katawan. Napansin ni Yura si Kagome kaya nagkaroon ng chance si Inuyasha na umatake. Saka sinabi ni Kagome na nasa pulang bungo ang kahinaan nito kaya pinuntahan siya ni Yura at inatake pero di nasaktan si Kagome dahil sa damit ni Inuyasha. Subalit ang leeg ni Kagome ang pinuntirya nito mabuti ay iniligtas ng half-demon saka kinuha niya ang dalaga. Pero tinamaan siya ng espada ni Yura na isa daw immortal. Ngunit nabahala sa ginagawa ni Kagome na tagumpay na nawasak ang nagliwanag na bungo na nagdulot ng kamatayan nito dahil isa lang palang suklay si Yura. Dahil dito ay nabawi na nila ang piraso ng banal na hiyas ngunit matindi ang pinsala ng bida dahil pinahiram kay Kagome ang kanyang damit. Samantala nakalibing pa rin si Kaide. Nagtungo sila si Shomaro at Joken sa isang puntod dahil sa paghahanap sa Tesaiga. Subalit nang sumugod ang mga lobo ay nagpaikot-ikot lang si Shomaro na kinatay ang mga ito. Umakyat si Joken at ginamit ang staff kaya nalamang wala dito ang hinahanap nila. Samantala sakay ng mga lobo ang isang bull inggit na magre-report daw kay Inuyasha. Isang hukbo ang pinuntahan ni Shomaro para manghingi ng bangka pero pinagtawanan siya ng pinuno kaya ito ang unang tinuruan ng leksyon. Sumugod naman ang mga tauhan nito pero pinagsusunog lang sila ng staff ni Joken. Dahil din sa staff ay nagkaroon ng clue si Joken kung nasaan ang Tesaiga. Sinabi niya sa master na tanungin na lang nila si Inuyasha pero nagalit si Shomaro nang marinig ang pangalan nito kaya nilunod siya. Dinala naman ni Kagome ang kanyang bike upang may masakyan. Samantala napapagod na ang bull inggit sa 3 araw na paglalakad tapos nasagasaan pa siya ng bike ni Kagome. Ayaw bumaba ni Inuyasha para magpagamot ng mga sugat. Kaya ginamit niya ang magic word kaya nahulog ito. Tapos nakita sila ng mga bata na magkapatong kaya sinaway sila ni Kaide. Saka ipinakita ni Inuyasha na magaling na ang kanyang sugat dahil iba ang kanyang katawan. Uminom ng kanyang dugo ang tauhang si Mayoga na napagkamalang insekto. Saka inisprayan siya ng insecticide ng dalaga. Nag-report si Mayoga na may nambastos sa libingan ng ama ni Inuyasha na binabantayan niya. Pero ang mga abo ay nasa ibang lugar na hindi niya rin alam kung saan. Narinig daw ni Kaide na ang tatay ni Inuyasha ay dating namuno sa Western Region. Ngunit nagalit ang bida nang mapag-usapan ng kanyang ina. Naisip ni Kagome na isang tao ang nanay ni Inuyasha kaya nagagalit ito dahil ito ang dahilan kaya isa lang siyang half-demon. Biglang humangin at pinagtago siya ni Inuyasha upang di sila makita. Subalit nakita niyang bihag ang kanyang ina at kinuha ito ng malaking kamay ng isang demon kaya sumugod siya at umilag sa apoy ni Joken at kasama din nito si Shomaro. Minaliit ni Shomaro si Inuyasha dahil isang tao ang nanay nito. Saka tinanong kung nasaan ang puntod ng kanilang ama pero di daw alam ng half-demon kaya pinahirapan ng nanay niya. Ngunit sinabi ng bida na matagal nang patay ang kanyang ina. Kaya pinaliwanag ni Joken na madali lang kay Shomaro na kunin ang espiritu ng mga namatay saka binigyan ito ng katawan. Biglang pinutol ni Inuyasha ang kamay ng giant demon. Naikinagalit ni Shomaro kaya umatake ang giant at pinrotektahan ni Inuyasha ang ina. Nagumamit naman ng isang spell upang makatakas sila. Sinabi ni Joken na siya na ang bahala ngunit papatayin daw siya ng boss pag siya ay nabigo. Dinala sila ng ina sa pagitan ng spirit world. At humingi ito ng tawad dahil maaga niyang naiwan ang anak. Di naman makakilo si Kagome at nakita sa refleksyon na walang mukha ang babae subalit di siya makapagsalita upang sabihin kay Inuyasha na di ito ang kanyang ina. Hinahanap ng mga tao si Kagome. Pero ang nakita na lang nila ay ang bike nito na inisip nilang mahiwaga. Naglabas ng isang bulaklak ang babae at dito nakita ng bida ang kanyang pagkabata. Yakap siya ng ina kaya nakatulog ngunit tinusok na siya nito. Nakita na rin ni Kagome na pinagtutulungan pala siya ng mga duwende at ang magandang paligid ay isa lang ilusyon. Sinipsip ni Mayoga ang kanyang dugo para magising siya at nagtakbuhan ng mga bull inggit. Malapit nang mahigop si Inuyasha pero nagalit si Joken dahil kailangan pa nilang malaman kung nasaan ang libingan ng ama nito. Pinahirapan nila si Inuyasha upang umamin na ito kung hindi ay malalagot si Joken kay Shomaro. Ngunit pinalo lang siya ni Kagome at itinakbo ng nilalang si Inuyasha kaya nagbigay ng advice si Mayoga na ginawa ni Kagome kaya nakatakas na rin si Inuyasha. Subalit dumating si Shomaro at sinakal siya nito sa kinuha ang Black Pearl sa kanyang mata.
Tapos nilatigo nito ang kapatid sa ama at bago mapatay ay pinrotektahan siya ng nilalang na umakto pa rin na nanay nito kahit isa lang demon. Ginamit ni Sesshomaru ang staff ni Joken sa Black Pearl upang mabuksan ang lagusan na pinasok nito. Nagulat naman si Inuyasha dahil sa kabila ng panganib ay sinamahan pa rin siya ni Kagome, saka nakita nila ang malaking skeleton ng ama ng bida at pumasok sila sa loob. Nahanap na rin ni Sesshomaru ang sacred sword na Tesaiga. Giit ni Joken na makapangyarihan ng espadang ito na gawa sa pangil ng kanilang ama subalit di ito magawang mahugat ni Sesshomaru. Umatake si Inuyasha ngunit nakailag ito. Naisip ni Mayoga na subukang kunin ni Inuyasha ang espada pero tingin ng bida ay wala itong kwenta. Kaya sinugod niya na lang si Sesshomaru kaso mabagal siya. Giit ni Kagome na kunin niya ang espada para masaktan si Sesshomaru dahil siya ang nakabunot. Sinubukan nga ito ng bida at nalaman na immune siya sa spell pero di niya pa rin mahugat kahit anong gawin. Tapos nahuli siya ng kuya at muntik ng tamaan ng poison claw. Sa kanila tigo siya nito at si Kagome ay inapakan si Joken pero pinalo siya nito ng staff. Aksidente siyang nakahawak sa espada at nang papatayin na ni Sesshomaru si Inuyasha ay napatigil din ito dahil aksidenteng nabunot ng dalaga ang Tesaiga.